What's up people? Today I'm gonna do a bit of DIY dito sa bahay, particularly itong door handle. Tingnan nyo. So what happened here is the spring for the door handle snap. So kaya hindi na siya bumabalik. So I'm going to repair it. I'm going to replace the spring. First time ko itong gagawin pero nag-google lang ako in YouTube and it shouldn't be hard to do. Okay. Samahan nyo ako, baka sakaling may mapulot kayo next time, baka mangyari sa inyo to. So, ganito rin gagawin nyo. Save you some money instead of buying a new door handle. So, yung spring lang ang papalitan nyo. Okay, so bago ko buksan yung may sira, tingnan muna natin itong isa nito na function ng normal. No? So, ito, may spring sa loob to na ang function niya is para itong door handle, pag binaba mo, kusang babalik. Pero itong door latch niya, ay may sariling spring, which is ang function niya is just to push this latch. So para pag sinara mo yung pinto, kusa siya magla-latch. Diba? Okay, so ito naman yung isira. Dalawa nga pala yung spring nito, isa para dito sa outer handle at isa para dito sa inner handle. Okay, una tatanggalin ko itong Allen key na nagsisilbing lock. Itong door handle doon sa spindle o yung metal na nagko-connect sa dalawang handle. Okay, then ito, open nitong close. Pinipihit lang yan. Tanggal na. And then, meron itong tatlong screw. So, itong tatlong screw na to, nag-hold dito sa rose, dito sa mismong pinto. Yun lang, mabubunot na ito. Okay, so ito yung outer handle. And then, ganun din ang gagawin ko dito sa inner handle para mabunot ko siya. At may iwan itong mortise latch. Hindi na natin kailangan tanggalin yan. At ayan, natanggal ko na yung outer at inner door handle. At naiwan itong mortise latch at nakikita nyo na bumabalik siya. So, hindi siya sira, kaya hindi na natin kailangan tanggalin. At ito naman yung mga door handle. Ang apply tsura ng spring na nasa loob nito na nasira. So, yan siya. At para natin matanggal ito, meron na itong retaining circlip. Ayan yung makikita nyo yung clip na yan na may dalawang butas. Kailangan muna natin tanggalin yan using a circlip plier katulad nito. Okay, tanggalin natin. Okay, yun lang, natanggal na yung circlip na nagre-retain. At matatanggal na natin isa-isa ito. Yung parang washer. Then ito yung nagli-limit dun sa travel. At ayan siya. Yung nasira. Okay. So, kailangan lang natin i-match yung position nito. At ayan, nailagay ko na yung spring. Kailangan lang i-tension ito ng konti para nasa tamang posisyon yung door handle at hindi ito maluwag. At ibabalik ko na yung mga parts niya mula dito sa nagsisilbing limiter ng travel ng handle at kasunod yung washer at syempre yung retaining circlip. Nung una nga pala, ang balak ko ay palitan na lang itong mismong door handle. Ang problema, wala akong makitang kamukha nitong nasira. Pwede ko naman palitan ng iba, yun nga lang, hindi na magmamatch sa ibang pinto namin. So, pangit, di ba? Kaya napilitan akong mag-research at meron naman palang nabibili nitong spring lang. Ayan na siya. Ayan na yung magiging posisyon niya. Pag pinihit mo siya, bumabalik na kusa. Okay, ganun lang yon. At ganun din ang gagawin ko dito sa isa.
Palitan ko rin ng spring. Tapos balik lang sa pinto. Okay na. At kung gagawin mo ito, ay importante na meron ka dapat nitong circlip plier. Dahil kung wala, ay napakahirap tanggalin itong circlip. Mura lang naman ito. Yung nabili ko ay isang set. 4 na piraso na. Ayan guys, nakikabit ko na yung inner. Then, ito na lang, outer handle. O diba, dali lang naman gawin. At ang kailangan mo lang na tools ay screwdriver, Allen key, at importante yung circlip plier. At ayan guys, okay na siya. Ayan. Okay, yun lang. Sana may natutunan kayo. Baka sakaling mangyari sa inyo, pwede nyo yung subukang palitan yung spring lang sa loob. Okay, bye-bye.